Ayon sa ulat ni Frances Mangosing para sa Naval News, opisyal nang naglabas ang Department of National Defense, DND, ng Notice of Award pabor sa HD Hyundai Heavy Industries, HDHHI, ng Timog Korea para sa pagkuha ng 2 bagong frigate sa ilalim ng Frigate Full Complement Acquisition Project ng Philippine Navy. Ang anunsyong ito ay itinuturing na isang malaking hakbang pasulong sa patuloy na modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas at malinaw na indikasyon ng seryosong pagtutok ng pamahalaan sa pagpapalakas ng maritime defense capability ng bansa. Batay sa ulat, ang tinatayang halaga ng kontrata ay humigit kumulang 32 bilyon, mas mababa kaysa sa approved budget for the contract, ABC, na 42 bilyon 175 sentimo. Ang ABC na ito ay orihinal na idinisenyo upang masaklaw ang 2 barko kasama ang buong armament package, munitions, at iba't ibang combat at support subsystems. Ang pagkakaiba sa pagitan ng ABC at aktwal na halaga ng kontrata ay malinaw na nagpapahiwatig na ang ilang mahahalagang sangkap, lalo na ang mga bala at missile systems, ay hindi isinama sa kontrata ng HDHHI. Mahalagang bigyang diin na ang proyektong ito ay kabilang sa mga naunang inaasahang mapopondohan gamit ang kamakailang inilabas na unprogrammed funds ng Department of Budget and Management, DBM. Ipinapakita nito na may malinaw na political at fiscal backing ang proyekto at na ito ay itinuturing na prioridad sa ilalim ng kasalukuyang yugto ng AFP Modernization Program. Ayon pa sa ulat ng Naval News, ang pagkuha ng mga munitions at peeling weapon systems, kabilang ang 76 mm at 35 mm ammunition, Sea-Star anti-ship missiles, VL-MICA NG surface-to-air missile systems, Blue Shark lightweight torpedoes, at iba't ibang electronic at soft kill countermeasures ay isasagawa sa magkakahiwalay na kontrata. Ibig sabihin, ang kasalukuyang kasunduan sa HD Hyundai Heavy Industries ay higit na nakatuon sa platform at core combat systems ng barko, habang ang aktwal na missiles, torpedoes at bala ay daraan sa hiwalay na proseso ng procurement. Isa sa mga pinaka-interesanting detalye sa ulat ay ang pagtukoy ng DND sa proyektong ito bilang inventory-based acquisition. Sa konteksto ng defense procurement, ang ganitong klasifikasyon ay karaniwang nangangahulugan ng repeat order o pagkuha ng barkong may disenyo at sistemang ginagamit na ng hukbo. Sa kasong ito, malakas ang indikasyon na ang 2 bagong frigate ay batay sa Miguel Malvar class frigates na kasalukuyang bumubuo sa pangunahing surface combatants ng Philippine Navy. Ang ganitong diskarte ay may malinaw na mga benepisyo. Mas mabilis ang produksyon, mas mababa ang technical na panganib, mas madali ang training ng crew, at mas episyente ang maintenance at logistics. Gayunpaman, ang mas mataas na budget at ang paggamit ng terminong full complement sa pangalan ng proyekto ay nagpapahiwatig na ang mga barkong ito ay mas kumpleto at mas handa sa labanan kumpara sa naunang mga unit. Isa sa mga pinakamahalagang sistemang posibleng maisama sa aktwal na delivery ay ang towed array sonar na dati ay nakalista lamang bilang fitted for but not with. Ang towed array sonar ay isang critical na sensor para sa anti-submarine warfare, ASW, na nagbibigay daan sa mas malayuang pagtukoy at mas tumpak na pagsubaybay sa mga submarino. Sa kasalukuyang sitwasyong pangseguridad sa rehiyon, lalo na sa West Philippine Sea, ang ganitong kakayahan ay itinuturing na napakahalaga. Kung maisasama ang towed array sonar at iba pang karagdagang sensor at combat systems, ang 2 bagong frigate ay inaasahang magbibigay ng malaking pag-angat sa ASW, air defense at surface warfare capabilities ng Philippine Navy.
Sa sandaling makumpleto rin ang hiwalay na procurement ng missiles, torpedoes at munitions, unti-unting mabubuo ang isang mas balanseng, mas modernong at mas credible naval force. Sa kabuuan, ang paglalabas ng Notice of Award sa HD Hyundai Heavy Industries ay hindi lamang tungkol sa pagdaragdag ng 2 barko sa fleet. Ito ay isang strategic signal na patuloy na pinapalakas ng Pilipinas ang kakayahan nitong ipagtanggol ang sariling karagatan, protektahan ang mga sea lines of communication, at tumugon sa mga hamon sa seguridad sa rehiyon. Kung maisa sa katuparan ayon sa plano, ang Frigate Full Complement Acquisition Project ay maaaring maging isa sa mga pinakamahalaga at pinakamakabuluhang programa sa kasaysayan ng modernisasyon ng Philippine Navy.